Yan guys, napakaganda guys na itong itong view nitong dinadaanan natin dito sa Mukok. Napakaganda ng view ng bundok. Ayun. Bundok na ba to? Napakaganda na guys. Oh. Bato yan. Dito lang ako nakakakita ng bundok na bato. Nakakamangha yung view niya. Nakakamangha yung view. Itong ating dinadaanan dito sa lugar na ito. Ito sa Mukwak Corner Isle. Ang tataas ng burol. Ang ganda ng view niya kaya lang itong na to, itong paakyat kasi to eh. Kasi pauwi na tayo kaya paakyat na. Ganda ng view. Taas na no? Puntok na bato. Ayun, nataas yan guys. Oh. Natin pa-capture. Nung una ako dumaan dito, panay ang lingon ko, lingon ako ng lingon. Dahil nagagandaan ako sa view eh. Tapos, eto na, pagka nabiyahe na ako dito sa banda rito, sa lugar na ito, at ito'y nadadaanan ko. Yun, eto na, kinakapture ko na siya. Dahil ako isa ng vlogger. Pero dati, hindi ako dati pinapansin. Pero nagagandaan talaga ako sa view. Kaya matagal siguro nila ginawa ito dahil na itong bato na bundok na kanilang tinitibag matigas. Kaya ginagawa nila dyan, tinataniman nila ng binamita para mabasag yung mga bato na yan. Kasi hindi kayang tiktikin ng bako yan. Dahil matigas. No? Pero kung merong ganito sa Pilipinas, ganito yung itsura ng puntok doon na bato, ay sigurado maraming puntahan na pasyalan. Nakakamangha talaga yung mga view ng mga burol dito sa loob ng kingdom. Pag biyahero ka rito, talaga naman mapupuntahan mo, maiikot mo ang Saudi. Tapos marami kang makikita na iba't ibang view ng mga tanawin dito sa loob ng kingdom. Yun nga lang, walang gubat dito. Pero yung mga view ng mga bundok na bato, saka yung mga red sun, white sun, tapos yung clay ng pula na lupa. Tapos yung mga bato na ginagawang tawag sa atin yung marble ng ginagawang tiles, yung nilalagari nila. Yun.
Marami rito yung guys. Sa Saudi. Ay, yung mga produkto nila rito sa made in Saudi, matitibay. Matitibay yung mga produkto nila rito. Nagpumpugi lang tayo. Dahil hirap naman yung magmamadali. Pero yung bundok na yun guys, oh. Ganda. Alam ko, nanghuli yung pulis kanina. Ito, bumalik. Balik, mga pulis. Sa Pilipinas to, ganda taniman ng mais yan. Oh. Yung disyerto nila rito. Kaso, hindi pwede pataniman ng mais eh, dahil bato, walang ulan. Malawak nga yung pastulan nila ng mga camel, kambing sa katupa dito. Wala namang ulan, wala namang damo. Damo na yan na nabubuhay sa ano, yung damo na, damo na disyerto na matigas. Pero dito, pag gusto mong kumain ng kambing o kaya tupa, bibili ka na lang dito. Pag bumili ka rito, dali lang lutuin. Gusto mo, lutuin mo ng adobo, kaldereta. Gusto mo isinigang, pwede rin. Pili ka lang ng per kilo dahil katulad mo, halimbawa, katulad ko na nag-iisa lang, gano'n. 1 kilo, marami na. Kalahati lang eh. Kalahating kilo lang eh. Hindi naman masarap kasi yung karne pagka yung umabot na ng ilang araw eh. Pabalik-balik na yun lang kainin mo eh, nakakasawa. Sarap lang yung karne paminsan-minsan. Nagulam ng karne. Nagulam ka ng karne tapos magulam ka ng gulay eh, Pero yung madalas na karne, ganun eh. Ito, yung daanan mo na papunta sa pagdeliveran, kailangan tatandaan mo. Dahil wala kang pagtanungan dito pag ikaw naligaw. Pwede ka magtanong sa mga tropa, tawag-tawag lang sa cellphone. Pero dito, minsan, parang Nissan yan eh. Nissan, tumama yung tanong mo, doon sa sagot nila. Minsan din, hindi tumama. Tapos mag second option ka, kay Google Map. Pag nachamba mo din yung itinuro ni Google Map, kung tawagin nga namin yun gulo-gulo. Dahil guguluhin ka talaga nun eh. Pero kadalasan ang tinuturo niyan talagang guguluhin ka kasi ituturo niya yung yung lumang daan eh. Hindi yung mga bagong daan, yung shortcut. Ang ituturo niya yung malayo. Ganun kalipis si gulo-gulo.
Google Map na yan. Ito na, papunta na tayo ng Hail. Itong daan na to, padiretsuhan na ng Hail yan guys. Doon yung police na mag-checkpoint. Kaya, ito pala doon sa checkpoint. Doon yung mga burol. Diyan ako pumaparking guys. Pag inabutan ako rito ng gabi, dito ako nagpapahinga dyan sa gasolina na yan. Yan. Yan ang parking na. Tapat na itong bundok na to. Ang ganda ng view talaga rito. Ng mga burol. Yan, yung cemetery nila. Napakuran.
liwanag rito pagkagabi, katulad yan, yung mga street light na yan na sa gitna, maliwanag yan. Magkabila, yung ano yan, yung liwanag yan, yung ilaw niya. Kaya pagkagabi, napakagandang tignan itong street light. Na kahit na walang headlight yung truck mo, kitang-kita mo yung daan. Ang problema lang, huhuliin ka na malang ng pulis kung wala kang headlight. Itong bus na to, namamasada niya. Namamasada yan. Huli ka rin alam ng pulis kung wala kang headlight, clearance light, tail light sa gabi. Pero dito sa daan na to, napakaliwanag yan pagkagabi. Dahil street light. Kaya ito guys, ang inyong vlogger na si Kuya Agustin Adventure. Kaya nakatali ang kanyang ulo dahil masama pakiramdam dahil sinumpong na naman ang aking sinus dahil sa labig ng aircon ko kagabi. Kaya ayun, sinumpong ang aking sinus sa ilong. Sumakit hanggang dito sa aking ulo. Kaya aking tinalian upang sa ganun maginhawaan ang ating pakiramdam. Kaya okay lang kahit na may nararamdaman tayong sakit sa ating katawan, tayo tuloy pa rin tayo sa ating pagbablog. Dahil alam ko maraming nanonood na sa aking mga ina-upload na video. Kaya maraming salamat guys sa inyong lahat, sa inyong suporta. Kasi dito guys sa dito sa Kingdom, pag ikaw nandito sa Saudi, pag nag-abroad ka, kahit na may nararamdaman ka sa katawan, basta kaya mo magtrabaho, trabaho ka lang, trabaho. Hindi ka tulad sa Pilipinas na kapag may hangover ka, masakit lang yung ulo mo o ano yung masakit sa'yo, magdahilan ka na may sakit ka. Pag nasa Pilipinas ka, pwede kang hindi ka pumasok, pwede kang mag-absent sa trabaho. Pero dito, sa Kingdom, hindi pwede pag ikaw na mamasukan ng kumpanya. Hanggat kaya mong trabaho. Pag hindi mo na kaya, punta ka ng hospital, ganun lang dito. Tapos na magde-decide na back to work ka na, yung doktor. Pero kaya pa naman. Ayaw ko lang uminom ng gamot kasi mahirap naman kasi kapag sanayin mo yung katawan mo sa puro gamot, masisira ang ating kidney. Pangit na nga tayo, lalo pa tayong papangit niyan. Sabi kasi ng nanay ko, nung bata pa ako guys, pogi-pogi ko daw. Sa iba gwapo daw ako. Pero ngayon, nang nakaedad na ako ng ganito, ala na. Sabi nung nanay ko, pangit-pangit ng anak ko. Kaya ito, pangit na ako ngayon. Hindi na gwapo. Joke lang guys, patatawanan ko lang kayo Siyempre, sino ba naman ng magulang na sabihin niya yung anak na pangit? Anak niya na pangit. Siyempre, gwapo, maganda, di ba? Pero nasa sarili mo na yan, kung tanggapin mo na katulad yan, na may kurang ka na, matanda ka na, ang gwapo, pambinada talaga na lang yan. Pero sa mga ganitong edad 43 na, ala na. Hindi na totoo yun. Kabaliktaran na yun. Dahil talaga totoo dyan, pangit na tayo ngayon. Tingnan nyo yung tsura natin ngayon guys.
Oh, yung itsura natin ngayon, pangit na natin ngayon, hindi lang naman ako yun. Marami kami. Dahil kita mo itsura na ngayon. Dahil sa puyat sa trabaho, puyat sa biyahe, kulang sa tulog. Kaya ayan, nagtubuan pa ng mga balwas, lalo na pumangit si Kuya Gusing Adventure. Pero ayos lang, hanggat nandiyan kayo, nanonood sa aking in-upload na video, masaya pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Tulad ng ating pagbablog, masaya pa rin tayo kasi habang nasa biyahe tayo, kumukuha tayo ng content natin. Kaya shout out sa inyong lahat ng mga minamahal kong mga viewers and followers and subscribers. Andito lang si Kuya Gusting Adventure. Katulad ko ngayon, hindi ako namimili ng biyahe ay saan, basta kaya pang puntahan ng truck, sige. Biyahe, ganon. Ganon talaga kapag mamasukan ka ng kumpanya. Pag namasukan ka sa kumpanya, kailangan sunod-sunod ka. Yun, sunod-sunod ka sa kanilang mga pabiyahe. Yun. Pera-pera lang naman ang usapan eh. Kasi dito sa Almaray, hanggat marami kang biyahe, malaki kikitain mo. Huwag ka lang pipikit. Kasi pag pumikit ka, giba ka. Ganon dito. Pag halimbawa, 20 na ng date ng 20 na ng buwan, malapit na magka-25, ganyan. Malapit na sweldo. Yung mga driver yan, maglalaylo na yan. Laylo na yan, yung biyahe niyan. Laylo na muna yan. Basta magka-cut off. Pero kapag yan nakasweldo na at nakapagpadala na naman sa pamilya, ay sigurado kita mo na yan, hahapit na naman ang biyahe yan. Hahapit na naman ang biyahe yan. Kasi dito sa Almaray, hindi ka matao, hindi maubusan ng biyahe rito. Hanggat may baka, may damo na pangarga na galing ng ibang bansa. Hanggat may baka, may sugar beet. Hanggat may baka at manok, merong mais na butil. Barko-barko yun, metric tons yun. Lahat ng mga klase ng mga pagkain ng hayop. Yung sugar beet, soya, yung feeds, mais na butil, tapos yung cotton seed, yung alfalfa, wheat straw. Kaya yung mga ganyan, yung mga na yan, ini-export na yan na pagkain ng mga hayop. Yun, may mga pangarga sa Almaray dyan. Kaya dito sa Almaray, hindi ka talaga mauubusan dito ng biyahe. Kung ikaw malakas bumiyahe, masipag bumiyahe, yun ang maganda rito. Sigurado, malaki kikitain mo. Pag tamad ka rito bumiyahe, wala rin kasi nakadepende sa biyahe mo yung yung sweldo mo rito nakadepende. Ito guys, papasok na tayo ng Hail City. Hail City guys. Kasi palabas tayo dito. Dito tayo dumaan sa loob ng city, palabas ng papuntang Riyadh. Empty na tayo ngayon guys. Galing na tayo sa pinag-deliver natin. Kagabi tayo na diskarga ng alas 12 ng madaling araw. Kanina madaling araw. Kaso hindi tayo magbugawa ng nagpahinga tayo. Matulog tayo. Gano'n lang ang diskarte dito ng biyahe namin dito guys sa gatas. Pag loaded yung yung trailer, kailangan hapitin mo yun. Hapitin mo na irating dun sa
pag-deliveran mo. Talagang magpuyat ka. Pero kapag na-discarga na, pwede ka naman ng pwede ka naman ng laylo. Pwede ka naman pahinga sa daan. This is Almaray Depot here in Hail City. Laki laki ng accommodation. Nabili kasi na Almaray yan. Almaray Depot here inside Hail City. If you want to deliver here, this is Almaray billboard here. Ang speed ng takbo ng truck dito guys 50 lang. Speed limit is 50 km per hour here inside the city of Hail. Because here too much camera monitoring and camera box and also camera tripod. But if you cannot see them, sometimes we have camera tripod here. If you have violation, if you run a 51 like that, up 150 real per one slap. Hirap kasi ng yan kasi ang hirap ng grade 1 lang ang tigas-tigas ng English mo mamaya marinig ka ng dyan ng iba dyan kung di kanya pintasan yari ka. But I'm sorry guys for my speaking English because I cannot perfect to speaking English. That's why I'm Filipino, not American. Kung nahirapan kayo guys magintindi sa English ko, lalo na ako guys, mahirapan ako magsalita ng English. So, kayo nang bahala na umintindi. Kahit pa paano, kahit grade 1 lang naman tayo guys, marunong din naman tayo ng konting English. Meron din naman tayo tinatago. Kaya shout out sa mga napapatawa ko sa aking mga pagsasalita ng English. Kung kayo natatawa sa akin, shout out sa inyo lahat. Runabout. Itong runabout na to, ang kunin natin, kadiretsuhan lang. Yung truck naman natin, alam niya lang din naman ang pupuntahan niyan. Aamuyin niya lang ang daan niyan. Pag naamoy niya na hindi na siya kasya sa dinadaanan niya, ay sasabihin niya na yun, hindi na yun ang daan niya. Pag hindi na kasya, tapos ikaw nga driver, pagpawisan ka na. Sabihin mo, saan na kaya ako subusok-sok na ito? Kaya nga tawag ng Saudi pa more. Pero ang dalan dito kasi walang gubat, kaya malayo ang tingin mo, matatanaw mo yung mga mo, sasabihin mo sa isip mo, dun sana ako. Yung problema nga lang dito, disyerto nga lang pero kinakita mo yung mga malayo pala makikita mo na sabihin mo, doon pala yung mga dumadaan dapat doon ako dumaan kamo pag mali yung kinasok mo na daan. Kahit na naka-aircon ka, kahit napakalabag ng aircon ng truck mo, kung hindi ka pagpawisan ng malalaki. Nakakausap mo rin yung sarili mo, ganun. Sasabihin mo, ano ba itong pinasok ko na to? Ba't ako napasok sa ganito?
Nainip itong nasa likod ko yun. Samento yung pangarga niyan eh. Nainip eh. Balker yun, balker. Ganda ng city rito sa Hail. May mga palaruan dyan ng mga bata, pero walang naglalaro. May palaruan dyan, pero walang naglalaro. Makakita ka ng mga naglalaro dyan, pag yung gabi, hapon. Pero pag ganitong tag-init, wala. Kahit hapon, walang naglalaro dyan na bata. Kasi mainit yung buga ng hangin. Kaya yung mga bata, nasa loob lang ng bahay, lalo na ngayon, may mga gadget na. Maganda itong city ng ay, yan ang mga palaruan na yan. Yung sa playground nila. Yan o, sa Pilipinas yan, nasa mall yan, may bayad na. Pero dito, wala, open lang yan. Wala naman naglalaro. Open yun guys, open. Kaya iba talaga pag mayaman na bansa. Itong mga puno na yan na nakikita nyo guys, dinidiligan yan. Merong supply yan na tubig. Yan yung mga puno na yan. Yan yung mga nabubuhay sa buhangin. Kumbaga, sa Pilipinas, yan yung mga puno na hindi pinapansin. Yung mga pusa tumutubo doon sa mga tubig na hindi umaagos sa tubig. Hindi umaalis yung tubig. Ayan o, sideboard 70. Yung tampo ng truck. Yung halaman sa gitna na yan guys. Ano yan, may dilig yan na supply ng tubig. May taga-dilig dyan. Yung pinapump lang yan, shower. Tapos, meron din ditong Metroid, yung mga Bengali na yan. Yan, yung kulay dilaw na yan, na tatlo na yan. Mga Bengali yan. Mga Metroid yan. Maganda yung ginawa nila rito sa city dito sa yung daan dito sa city ng Hail na runabout. Para yung sasakyan tuloy-tuloy lang. Hindi yung stoplight yung ginawa. Tuloy-tuloy lang yung daloy. Ganyan lang sana. Parang Qatar, puro runabout, puro queue. Sa Qatar.
Ito yung bayan. Parang Manila rin, style Manila na walang patid ng sasakyan pagdating sa bayan. Pero pag lumpas ka na ng bayan, wala na. Ano na yung mga sasakyan? Mga ano na lang, ilan na lang. Lalo ayun na, makakakita ka lang na maraming sasakyan na dyan sa pinaka-expressway. Yun. Yan yung mga mall. Oh. Yan yung mall. Lahat nandiyan na, kompleto na, bibili-bili dyan. Luwag ng mall yan, no? O taim sa kaayos, ba? Yan yung mga bahay ng mga Arabo. Yan. Bahay ng Arabo. Lalaki niyan guys. Lalaki ng mga bahay ng Arabo. Yan guys, anan tayo rin. Oh. Anan na tayo dito. Anan na tayo rito guys. Tulay. Ito na yung palabas. Papunta na ng Riyadh. Sanga-sanga ngayon tulay guys. Oh. So guys, maraming salamat sa inyong panunod sa aking ina-upload na video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at papasayaw kayo. Maraming salamat. God bless you all.